simulan natin pag-aaral at simulan natin ang pagbasa sa Hebrews chapter 11 verse 4. Ito po yung mababasa natin sa King James Version. Ang sabi po ng banal na kasulatan, by faith, okay, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, okay, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it, he being dead, yet speaketh. Medyo mahirap yung English sa James. So makikita natin dito, ipinakikita dun sa pananampalataya. No? Ang sumulat ng Hebreo ay pinakikita na dahil doon sa pananampalatayang iyon ni Abel, no? Na kahit patay na siya, nagsasalita pa siya. No? Dito ay pinatutunayan na yung ang pananampalataya ni Abel ay nagpapatunay na kahit patay na siya, pwede pa siyang magsalita, no? Pwede pa siyang magrason sa Diyos, no? Kung ano yung mga bagay na dapat niyang sabihin sa Diyos. No? Siya patay na, ngunit siya ay nagsasalita pa. Itong talatang ito ay nami-misinterpret ng iba na sinasabi nila na si Cain daw ay walang pananampalataya at si Abel lang may pananampalataya. Si Abel lang ang tinanggap ang kanyang offering dahil siya ay may pananampalataya, si Abel ay si Cain ay wala. Hindi po yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung titignan po natin maigi yung talata, makikita natin pareho po silang nagbigay ng sacrifice. Si Cain ay nagbigay rin ng sacrifice sa Diyos. Si Abel ay nagbigay rin ng sacrifice sa Diyos. Pareho na sila nagbigay ng sacrifice sa Diyos. Pero makikita natin ang sinasabi ng sumulat, si Abel dahil doon sa kanyang pananampalataya, no? Yung sacrifice na ginawa niya ay itinuring ng Diyos na more excellent. Okay, more greater doon kay Cain. Kung ito ay more greater, na yung sacrifice ni Abel, therefore yung sacrifice ni Cain ay excellent. Na walang problema doon sa sacrifice ni Cain. Ang kinakatawiran ng iba kasi tama, yung kay Abel daw tama kasi nag-offer siya ng animal sacrifice. Samantalang si Cain naman, nag-offer ng kanyang inaning mga gulay, ng mga pananim. At hindi raw tama po yun. Pero mabasa po natin sa Old Testament na yung mga inaning mga pananim ay inaalay rin sa Diyos. So, ang sinasabi ng iba, tama raw yung sacrifice ni Abel dahil ito ay tumutugon doon sa requirements ng Diyos na sumasalamin sa ating Panginoong Kristo na kinakailangan may mamatay para ikatutubos ng iyong kasalanan. Maganda po yun, nasa Biblia po yun. Pero hindi po yun ang itinutukoy ng banal na kasulatan. No? Hindi po yun ang sinasabi dito na may sumula. Kaya naging more excellent yung sacrifices ni Abel dahil ang Diyos mismo ang nagpapatunay sa kanya, ayon po sa talata, na si Abel ay righteous. Yung kanyang pagiging righteous ang nagbigay ng more excellent doon sa kanyang sa kanyang sacrifice. Okay? Napa natin yan? Kaya kung may pananampalataya, dapat mabuhay ka sa pananampalataya at ikaw ay mabuhay na may nasa katuwiran. Upang ang iyong mga sakripisyo sa Diyos, ang iyong paglilingkod sa Diyos ay bigyan niya ng grade na excellent o more excellent. Okay? So yun po yung pinatutunan
Abel ay mabuti, si Abel ay matuwid, at dahil sa kanyang pagiging matuwid, yung kanyang pananambahan sa Diyos ay tinuring ng Diyos na more excellent kaysa doon sa pananambahan na ginagawa ni Cain. Pero ang nangyari po, ito po ay kinaingitan ni Cain. Titignan po natin mismo sa Old Testament, sa Genesis, kung ano talaga ang nangyari dito sa mga sakripisyong ito na ginawa ng magkapatid na ito. Si Cain po yung panganay at si Abel yung bunso, at sila ay parehong mananamba sa Diyos. Pareho silang may pananampalataya. Okay? At pareho silang sumasamba sa Diyos. Pareho silang nag-o-offer ng sacrifices sa Diyos. Ibig sabihin, pareho nilang isinasa praktika yung kanilang